Dahil high tide ngayon, maaga kaming ginising dahil lumalampas na nga daw ang tubig dito sa may seawall. Kaya nga bumangon na kami at pagkabangon ko nakita ko kaagad si Aring Araw. So ngayon nga po pala ay second birthday nga pala ni Marcos at sa mga oras na to ay nandito pala sila John Full at si Ate Maricar. Busy silang maglinis ng mga pulutan at si Ate Marvin naman ay eto nakapagluto na ng pasta. Ngayong araw nga pala ay isi-celebrate nila ang birthday ni Marco kaya naman maaga pa lang ay nagpe-prepare na sila at habang nagpe-prepare naman dito sa harap ay talagang lumalakas na naman ang hampas ng alon dahil nga high tide ngayong umaga. So eto yung view dito sa may Sitio Tabok at kung makikita natin talagang palakas ng palakas yung alon at talagang nakaka-apekto na rin dito sa area dahil nga po umaakyat na yung tubig sa may seawall. Maya-maya nga pala ay may dumating na tarak ng buhangin na galing daw ito sa barangay at tinunit dito sa harap para itambak sa mga gilid ng seawall para hindi umapaw yung baha. Kasi nga po kapag hindi ito agad naagapan baka maging kosa naman ito ng pagbaha dito sa mga kabahayan. Kaya naman yung mga tao dito ay nagtulong-tulong na itambak itong mga buhangin para naman kahit papaano ay maiwasan ang paglaki ng baha. Tunay nga naman na kapag nagkakaisa ang bawat isa ay talagang mas mabilis na matatapos ang mga gawain. Kita mo naman sa kanila na talagang sila ay tulong-tulong at sa mga area na yan ay patuloy pa rin ang kanilang pagpapatas ng mga bato at buhangin para ma-reduce ang paglaki ng alon. Napakalaking tulong ng binigay ng barangay na ito na buhangin kasi nga po kahit papaano ay tataas na naman yung daan dito at hindi na ito babaha. At sa mga oras nga na ito ay tinignan ko na naman tong area ng Tabok at talagang patuloy pa rin sa paglakas ang hampas ng alon at kung nakikita nyo dyan guys, tinatalian na nila yung kanilang bahay dahil nga parang tumatabi ngayon ito dahil sa lakas ng hampas ng alon kasi nga ngayong umaga ay napakalakas ng high tide at talagang makaka-apekto ito sa kanilang mga kabahayan at sa mga puno na maaaring mabuwal yung mga puno at maaaring matumba ito mamaya kung hindi titila ang habagat. At eto nga guys, yung daan dito ay napuno na rin ng tubig sa patuloy na paghampas ng alon na galing dito sa ating karagatan. At ayan nga ba guys, dahil sa pagkakaisa ng bawat isa ay ayan unti-unti na rin napapatag yung dinate na mga buhangin na meron kasamang batyot. Yung iba ay nilalagay sa sako at nilalagay sa gilid. At sa mga oras nga pala na ito ay sumikat ng araw, nagsampay na ako ng aking labahin at nagdala rin nga pala si Ate Myla ng pinya at eto yung kakainin namin. Kaso nga guys, ang dami namang nag-aabang kaya ayan, sakali na lang. Anyway, at this moment naman guys, ayan nakita ko naman tong alagang manok na napakabait kaya naman binigyan ko siya ng makakain kaso hindi pala siya kumakain ng balinghoy. Sa amin kasi kumakain ng mga manok ng balinghoy. At nang sumapit na mga ang alas 3 ng hapon at tumila na ang ulan, ayan nga dumating na mga bisita. Ayan ay mga kamag-anak ng tatay ng may birthday and syempre ayan umpisahan na rin natin ang kaunting salo-salo at ako ay nakisalo din. So kasama ko din nga pala dito sila Iya at si Trisha at eto nga meron ding video okay at ang iba naman ay busy. So eto yung mga ganap natin 40 days video. Ayan pakanta-kanta lang sila. So nakakatuwa lang guys no dahil after nila magtambak, after ng napaka-busy, ayan, napaka-ulan na panahon natin ng mga nakarang araw at ngayon naman ay nag-i-enjoy naman tayo kasi nga para i-celebrate ang birthday ni Marcos kahit siya ay wala na. Ito ba yung sinayaw natin? Wala si... Move your body now.